Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na malapit ko nang matupad ang isa sa mga childhood dreams ko. Ito ay ang magkaroon na sariling bangka. Pero bago mangyari yon ay kailangan ko munang pag-isipan ng mabuti ang mga gagawin kong desisyon. Hindi kasi isang buong bagong bangka ang ipapagawa ko. Ipaparepair lang natin tong bangka na to at hindi ko pa rin alam kung worth it pa bang ipagawa. O mas mabuti pang magpagawa na lang ako ng bago para walang perang masayang. Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Agad-agad ko ang pinuntahan ng kinaroroonan ng ibibigay sa aking bangka upang mabisita at makilatis ang kondisyon ng bangka. Ito na din yung araw na dadali namin ito sa manggagawa upang malaman na rin ang magagastos sa pagpapagawa at kung ano-anong materyales ang kakailanganin para sa restoration. Grabe yung adrenaline ko dito. Labis talaga yung tuwa ko nararamdaman dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Adhana na yung gumawa ng paraan para matupad yung pangarap ko nung bata pa ako. Hindi kasi talaga kasali sa budget natin ng bagong bangka. Pero naman kasi ako nahihiraman kaya hindi ko talaga priority. Pero iba pa rin talaga kung meron kang sariling bangka. Anytime pwede mong gamitin. Hindi ka din mag-aalala sa pagsasauli na baka kailangan na o gagamitin na nung may-ari ng bangka. Pag sarili mo talaga, meron kang peace of mind. Malapit na din kasi yung birthday ko. Kaya itong pinapagawa kong bangka ang magsisilbing regalo ko para sa aking sarili. Gusto ko din kasi talagang ipasa yung hobby ko sa mga pamangkin ko. Kaya pinush ko na din na matupad ang pagpapagawa nito. At nakarating na nga ako dito sa pagpaparadahan ko ng motor. Mas malapit kasi pag dito ako dadaan. Kaya lang mas mahirap yung daan dito dahil kailangan ko pang tumawid ng sapa. Bale yung nag-offer pala sa akin ng sirang bangkang ito ay siya din yung hinihiraman ko ng bangka kapag nagpipishing ako. Nang makausap ko yung gagawa ng bangka, ang sabi niya sa akin ay kasko na lang daw ang papakinabangan ko dito. Bulok na daw kasi yung mga ibang parte nito pero yung kasko niya ay maganda pa. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung kasko, ito yung nagsisilbing backbone sa ilalim ng bangka. Medyo good news pa rin kahit papano. Bumalik agad ako sa bayan para bilhin yung mga materials na gagamitin. 1/4 na uno yung medyan tansumpa ko, 1 litrong payo na epoxy at isang 1/2 na marine plywood. Nang makompleto ko yung mga kailangan agad ko din tong dinala sa manggagawa upang masimulan na kagad. Gumamit pala ako ng kolong-kolong. Malapad kasi tong plywood, hindi kakayanin sa motor. Nag-decide pala ako na dito na lang din padaanin kahit mahirap yung daan. Medyo makitid kasi yung iskinita dun sa daanan talaga. Mahihirapan ako magliko-liko nitong plywood mag-isa. Kaya nag-shortcut na lang ako. Bali dito ko natatapusin yung part 1 ng pagpapagawa natin. Kung umabot ka sa punto ng video na to, pwede mo akong i-follow para maging updated ka sa mga progress ng pinapagawa natin. See you next episode. Peace out. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na malapit ko nang matupad ang isa sa mga childhood dreams ko. Ito ay ang magkaroon na sariling bangka. Pero bago mangyari, Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Welcome back sa part 2 ng pagtupad ko sa aking childhood dream. For today's update ay babalikan natin yung pinapagawa natin bangka. Ito na kasi yung araw na pinababalik tayo ng manggagawa. Malalaman natin ngayong araw kung okay pa nga ba yung kinuha nating kasko do sa sirang bangka. Umangkas lang pala ako ngayon sa tropa. Nakunpain kasi yung motor nating si Keso. Sakto naman, available tong tropa natin. Sakto nga pagpunta namin, naabutan namin si tatay. Medyo busy nga lang siya dito sa project niyang malaking bangka. Good news din kasi kahit papano may forma na yung bangka natin. Medyo pinaiksihan ko pa lang pagkakagawa dito sa bangka na to. Yung original niya kasi medyo mahaba at malaki. Kasyang-kasya ang 3 adult. Ngayon alanganin na sa 2 tao to. Ang purpose ko kasi kaya medyo pinaliitan ko to. Para gumaan siya. Para kapag gagamitin ko siyang mag-isa, makakaya kong buhatin ng ako lang papuntang dagat. Ganun din kapag isisecure ko na. Minsan kasi sobrang layo ng hibas. Sobrang layo din ang bubuhatin ko. Hindi ko naman pwedeng iwanan na lang sa dagat. Yun kasi ang problema ko. Kapag humihiram ako ng bangka, kailangan ko palagi ng isang makakasama para makuha at maitabi yung bangka naming hihiramin. Bahagi lang itong iyong choice. Bahagi lang itong trabaho ko dito Kaya nga sa nagawa namin. ang bilis niya nga lang nagawa to. Kahit isiningit niya nga lang tayo sa schedule niya. May mga nauna pa kasi sa atin nagpapagawa. Pero hindi niya tayo binigo. Pagbalik natin ngayon, eto na yung natapos niya. Medyo malapit na to sa katotohanan. Siya na pala nag-provide ng mga ginamit na kahoy dito. Napagkasunduan namin na kahoy na lang din ang gagamiting paltek at saka kimaw. Yun pala yung pinagkakabitan ng katig para lumutang at bumalanse yung bangka. Mas maganda daw kasi ang kahoy kesa sa bakal na tubo. Dahil mas may play sa alon ng kahoy na paltek kesa sa bakal na malundag kapag maalon. Kaya nakinig na lang ako sa advice niya. Dito ipapakita niya sa atin yung gagamiting kimaw. Ay, sa dulo ng paltek. Yung paltik. Yung mga ganun. Yung binibili ko rin yung mga ganito. Kung walang kimono yan ay makunyan. Pangit.
Binisaya lang pala ang design nitong bangka na to. Yun kasi ang term nila sa inexplain ko na gusto kong ipagawa. Mas maganda din daw na wala masyadong detalye kasi mas makakatipid ako sa materyales. Yung ibang bangka kasi masyadong madaming detalye. Dito ay pinakita niya sa akin yung kondisyon ng kasko sa ilalim. At talaga nga namang goods na goods pa yung pagkakahoy niya. Magandang klaseng kahoy daw ito nakuha ko. Ang kagandahan din ay tuyo na siya. Kumpara kung bagong kasko yung ginamit namin, panigurado mas mabigat yon. Kaya good decision yung ginawa ko. Kunin na lang yung lumang kasko. Nakatipid na ako, mas napaganda pa yung lagay ng bangka. Sa kulay pala ng bangka hindi pa rin ako masyadong desidido. Sabi sa akin ni tatay may mga tira-tira pa daw siyang pintura. Kaya sabi ko siya na ang bahalang magdesisyon sa kulay. Bahala na kung anong kalabasan. Ang mahalaga ay matapos muna ito. Tsaka ako nababaguhin ng kulay kapag medyo sawa na ako. Kung nakaabot ka sa punto ng video na to, pwede mo akong i-follow. Sabay-sabay natin tahakin tong journey na to hanggang mapalutang natin sa dagat itong bangkang pinapagawa natin. Hihilit na din pala ako ng like at share. Maraming salamat sa panonood. See you next episode. Peace out. Ito nga pagpunta namin, naabutan namin si tatay. Good news din kasi kahit papaano may forma na yung bangka natin. Bilis niya nga lang nagawa to. Kahit isiningit niya nga lang tayo sa schedule niya. May mga nauna pa kasi sa atin nagpapagawa. Pero hindi niya tayo binigo. Pagbalik natin ngayon, eto na yung natapos niya. What's up? Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? Welcome back sa episode 3 ng pagtupad natin sa isa sa mga childhood dreams ko. Makalipas ang ilang araw ay papasyalan ulit natin yung pinapagawa nating bangka. Tuwing babalikan ko siya, sobrang excited ako palagi para akong bumalik sa pagkabata. Ewan ko ba, hindi ko rin talaga mapaliwanag kung ba't ganun yung nararamdaman ko. Mas excited pa ako kaysa nung una ako nagkaroon ng motor. At nandito na nga pala ulit tayo sa gawaan ng bangka. Laking gulat ko nga, eto na pala agad siya. Poging-pogi dahil napinturahan na din pala to ni tatay. Agad nga umakyat dito sa itaas para makita ko yung loob niya. Medyo nagkaroon lang siya ng konting tubig sa loob. Madalas kasi ang pagwala ng mga nakaraang araw. Medyo maganda yung panahon ngayon kaya naman binisita ko kaagad siya. Hindi pala para sa atin yan, mga kahoy na yan. Para yan doon sa malaking bangkang project ni tatay. Pinatong lang niya pansamantala. Nung mapansin ko nga yung paltek agad ako napatanong kay tatay kung kailan niya ikakabit yung katig. Sagot niya sa akin wala daw siyang kawayan. Ako na daw ang bahalang humanap. Kaya sabi ko sige, ako nang bahala. Marami naman akong kilala na pwede ako magpakuha ng kawayan. Pero ang first option ko itong nagbigay sa atin ng sirang bangka. Bago ako umalis, sinigurado ko muna. Nagtanong-tanong ako kay tatay tungkol sa detalye ng kakailanganing kawayan na gagamitin namin para sa katig nitong bangka na to. Kailangan tama yung laki at haba ng kawayan na gagamitin. Mahirap na kasi baka umorder tayo tapos mali yung dumating. Kaya sumibat na ako para puntahan yung orderan natin ng kawayan. Medyo malapit lang pala yung pupuntahan ko. Parehong barangay lang naman sila. Dito hindi ko lang talaga sigurado kung maabutan ko ba sa kanila si Kuya Ariel. Busy kasi yung tao. Minsan nga pag umihiram ako ng bangka, kinukuha ko na lang kasi wala siya doon sa kanila. Pero may basbas naman yun guys. Siya naman yung nag-insist na kapag gusto ko gamitin yung bangka niya, kuhain ko na lang daw kahit wala siya. Ganun siya kabait guys. Nakarating na nga ako dito sa kanila. Tapo. Ngayon lang pala ulit ako nakapunta dito sa kanila. At hindi ko nga alam na nanganak na pala tong aso nila. Kung walang tao, baka nahabol tayo ng aso. Buti na lang talaga, nasaway agad ni ate. At balik na nga tayo sa kakailanganin nating kawayan. Dito ay napansin ko na maraming stock na kawayan si Kuya Ariel. Nakala ko nga na makakakuha na ako ngayon. Subalit hindi pala to pwedeng gamitin. Madami na kasing back yung mga kawayan. Kaya umorder na lang ako sa kanya. Positive naman, ikukuha niya daw ako. Nung pauwi na ako ay napansin ko na ang daming laglag na lateris. Ayan nga ang nilalangaw. Kaso ang taas. Sarap sana manguha. Ano? Doon sa ibabaw. Matagal na kasi ako hindi nakakatikim ng ganitong prutas. Kaya bago ako umuwi, napagtripan ko munang kumuha nito. Umakyat ako dito sa ibabaw ng kanyang ginagawang bahay. Hindi kasi ako makakakuha kung sa baba ako pupwesto. Sobrang tamis ng mga bunga. Talaga namang nakakamiss makakain ng ganitong prutas. Alateris ang tawag dito sa amin sa Timonan. Yun din kasi ang kinalakihan kong tawag sa prutas na to. Sa inyo guys, anong tawag sa prutas na to? Comment nyo naman guys kung tagasan kayo at kung anong tawag sa inyo ng prutas na to. At kung nakaabot ka sa punto ng video na to, pwede mo akong i-follow. Sabay-sabay natin tahakin ang journey na to hanggang mapalutang natin sa dagat ang pinapagawa kong bangka at maisakatuparan ng aking childhood dream. Hihirit na din pala ako ng like at share. Maraming salamat sa inyong lahat na tumapos ng video. See you next episode. Peace out. Eto na yung araw na ikakabit na yung katig. Ang pinakahuling materyales na kukumpleto upang may sakatuparan ang childhood dream ko na magkaroon ng sariling bangka. Zup! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G?
Welcome back sa episode 4 ng pagtupad natin sa isa sa mga childhood dreams ko. Ngayong araw ay bumalik ulit kami sa pagawaan ng bangka. Ito na kasi yung araw na kukuhain na namin yung in-order namin na kawayan upang gamiting katig ng pinapagawa nating bangka. Dito pala muna kami dumiretso kay tatay upang malaman kung nandito ba siya. Para pag dinala namin yung kawayan diretso kabit na. Ang araw na nga pala yung nakalipas, pagdaan namin dito laking gulat namin. Habang dumadaan kami dito sa sapa parang may kakaiba. Nakala namin na nawalan na ng tubig yung sapa. Yun pala napuno lamang nitong berdeng aquatic plant. First time ko lang makakita ng ganitong senaryo. Hindi ko rin alam kung anong tawag dito at kung paanong nangyari na bigla-bigla na lang itong napuno ng ganito sa loob lamang ng ilang araw. Ano kaya guys kung itag nyo dito si Kuya Bubbles at si Lance? Baka sakaling masagot nila yung phenomenon na nangyari dun sa sapa para mabigyan din tayo ng facts kung ano nga bang tawag dun sa aquatic plant na ganun. At balik na nga tayo dito guys sa pakay natin. Ang hanapin si tatay na gumagawa ng bangka natin. At buti na nga lang natagpuan natin siya dito. Dito heads up lang namin siya na ngayon na namin kukunin yung kawayan. Tinanong ko na din kung sakaling madala ba namin dito yung kawayan kung makakabit na din ba niya. Ang sagot sa amin ni tatay oo daw, possible daw na may kabit niya ngayon kung madadala namin agad yung kawayan. Kaya sumibat na kami para puntahan si Kuya Ariel yung inorderan namin ng kawayan. Pagkarating namin dito kay na Kuya Ariel hinanap agad namin siya. Kya? Arnel? Ay na, ito. Ito na ba Yung inorder lang namin na kawayan ang naabutan namin dito sa kanila. Sa mga palad hindi namin inabutan si Kuya Ariel. Hinanap ko siya sa dagat baka kasi inaasikaso niya lang yung mga bobo trap niya. Pero malabo mangyari kasi nandito yung bangka niya. Kaya nagpasya na lang kami na bumalik na lang kinabukasan. Nakuha na nga pala namin ngayong araw itong mga kawayan. Hindi na naman namin naabutan si Kuya Ariel dito sa kanila. Pero buti na lang nadaanan namin siya na nagtatrabaho sa tabing kalsada. Kaya pala hindi namin kinuha kahapon nung wala siya dito. Dahil respeto na lang namin sa kanya. Hindi ko pa kasi nababayadan kaya ayaw ko din kunin. Gusto ko kasi may bigay agad yung bayad bago namin kuhain para na din mapasalamatan siya ng maayos. Dahil pinagbigyan niya yung request ko na ikuha ako ng kawayan kahit na medyo busy siya sa mga schedule niya. Ng mga oras na kinuha namin yung kawayan naghahakot nga pala ng lupa si Kuya Ariel. Habang ikinakarga namin yung mga kawayan naming in-order kinuha ko na yung pagkakataon para pasalamatan si Kuya Ariel. Sobrang ganda ng mga kinuha niyang kawayan, tuwid na tuwid. At saka ang kagandahan pa dito ibinenda niya o ikinilo na niya yung kawayan niyang kinuha para hindi na gawin ni tatay, ikakabit na lamang niya doon sa bangka. Nung nakuha namin yung mga kawayan talaga namang hindi na may pagkakaila na malapit nang matapos yung pinapagawa nating bangka. Ikakabit lang tong katig masasakyan na natin sa dagat yung ating pangarap na bangka. Buti na nga lang at sinamahan tayo nitong one call away nating tropa. Kahit papano may katulong ako sa paghahakot nitong kawayan. Medyo hapon na din kasi baka kapusin kami sa oras. Gusto ko na din kasi talaga matapos to ngayong araw. Medyo challenging lang yung pagtatawid namin ng kawayan dito. Ito yung hindi naintindihan ng mga viewers natin sa episode 1 na mahirap talaga magtawid ng materialis dito. Hindi kasi pantay yung mga inaapakang bato. Sang maling hakbang mo lang, sigurado mapapasama ang bagsak mo dito. Pinaka nakakatakot pa baka mapashoot sa tubig yung mga dala nating cellphone. Kung napanood nyo sa episode 1 nagtawid tayo dito ng isang buong plywood. Imagine nyo na lang guys kung paano ko naitawid yun dito. Basic pa nga tong pagtatawid ko ng kawayan. Nahirapan talaga akong itawid yung isang buong plywood na yon pero okay naman ang kinalabasan. Safe naman ako nakatawid at wala namang aksidente nangyari. Dun sa viewer natin na nag-comment, hindi ko alam kung follower kita. Wala namang kaso sa akin, ginamit ko lang yung comment mo para mabigyan ng context yung mga bago nating viewers. Always open tayo para sa mga comments nyo at mga suggestions. Ginawa natin itong page na to para ma-share yung mga experience natin at magbigay ng inspiration sa iba. Nang maibigay na namin kay tatay itong mga kawayan, bigla kami nagkaroon ng isang problema. Wala pa pala kaming magagamit na nylon para panali ng katig. Naubusan na daw kasi ng panali si tatay. Kaya walang no choice kailangan namin pumunta ng bayan para bumili ng nylon. Pagkarating namin sa bayan dito pala kami bumili sa J&M. Dito kasi ako namimili ng mga kailangan ko sa pagpipishing. Pag kasi usapang materialis sa pagpipishing halos kompleto na lahat dito. Kagandahan pa pag dito ka mamimili makikita mo sa personal yung mga items. Makakapili ka talaga ng maayos. Mahirap kasi kapag sa online ka bumibili. Pag nagkamali ka sa item na order mo napaka-hassle mag-return. Pagbalik pala namin si keso na lang yung ginamit namin. Gagamitin na kasi yung bangkulong naming dala kanina. Pagbaba nga namin napansin ko itong aso na to na nagbababad sa tubig. Akala ko nga nung una wala na itong buhay dahil hindi talaga siya gumagalaw as in parang dedo talaga. Kalabaw yan. Yan ang tibay naman ni Chuchu, chillin lang sa Gendry. Haba naman ito. Sariwa Tuwid pa. natin yan. Kinilo niya po, may ano yung kanina yung
Nakabitin. Puro na halos ang kukuha dyan eh. Kaya nga. Dito lang ang putulay. At sinimulan na nga ni tatay na kayasin ng balat ng kawayan. Na makatapos siya, isununod niya ng sukatin itong paltek. Ganito pala guys ang itsura pag pinagdugsong na yung paltek at saka yung kimaw. Nagtuloy-tuloy lang si tatay sa pagtiktik ng paglalapatan ng mga paltek. Habang ako naman ay inip na. Kalmado nga pala ang dagat ngayon. Tamang-tama lang para matesting yung bangka mamaya. Ang dami nagpipishing sa lumang pier. Nakikita ko tuloy yung sarili ko sa kanila. Madalas din kasi ang pumesto dyan para magfishing. Habang tinatalian ni tatay itong mga paltek, lumaot na nga pala itong maliit na bangka. Ganito yung gusto kong mangyari. Yung makaya ko mabuhat papuntang tubig yung aking bangka nang ako lang mag-isa. Kasyang-kasya lang. Laki yan. Sakto-sakto lang nakaupo eh. Bobo po yan. Palduya. At inumpisa ni tatay talian ng mga katig. Nang matapos siyang talian ng magtigkabilang katig, pagpuputulin naman niya ang mga excess ng kimaw. Nung nilalagari na ni tatay yung panghuling kimaw, may masamang nangyari. Napasama yung pagputol sa kimaw at natipak yung kahoy. Kaya no choice na, kailangan kalagin sa pagkakatali para mahabol yung part ng kimaw na pwede pang pagtalian. At eto na nga, success na. Natapos na installation ng katig. Sinubukan ko agad buhatin nang ako lang mag-isa. At positive nga, kayang-kaya kong buhatin. Kung nakaabot ka sa punto ng video na to, pwede mo akong i-follow upang maging updated ka sa mga susunod pa nating uploads. May chance kasi na hindi mo na ako mapanood ulit, kaya it's a sign, mag-follow ka na. Dahil sisimulan na natin ang adventures upang mahanap ang One Piece. Maraming salamat sa panonood, hihirit na din pala ako ng like at share. Hanggang dito na lang, see you next video. Peace out. At eto na nga, success na. Natapos na installation ng katig. Sinubukan ko agad buhatin nang ako lang mag-isa. At positive nga, kayang-kaya kong buhatin. Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? Grabe. Hindi ko alam guys kung paano i-introhan tong episode 5 na to. Sobrang saya ng puso ko. Ang layo ng pakiramdam na to kaysa nung una ako nagkaroon ng motor. Kahit na hindi naman ganun kamahal itong bangka natin. Sobrang thankful ako dahil sa wakas, natupad na yung matagal kong pinapangarap simula nung bata ako. Ang magkaroon ng sariling simpleng bangka. Marahil para sa iba OA ako. Pero sobrang connected talaga ng pagbabangka sa childhood life ko. Kaya naman pinilit kong i-push itong content na to para magbigay pugay sa taong nag-introduce sa akin sa pagbabangka at pangingisda. Ang taong nagparealize sa akin na hindi naman kailangan ng mamahaling material na bagay para sumaya, na madalas natitake for granted lang natin yung mga simpleng bagay. Pero yung mga simpleng bagay pa na yun ang nakakapagparamdam sa atin ng tunay na kasiyahan. Ang taong tinutukoy ko yung yumao kong lolo. 9 years old ako noon nung tumira ako sa lolo't lola ko. Mangingisda si lolo, farmer naman si lola. Medyo nahirapan ako mag-adjust nung dumating ako sa probinsya nila sa Masbate. Mahirap ang buhay doon, isang kahig, isang tuka. Pero basta masipag ka, hindi ka magugutom. Halos araw-araw ang kasama ni lolo pangingisda. Pero hindi ako nagsasawa, basta siya ang kasama. Hindi ko nararamdaman yung pagod kahit maghapunan kami sa laot. Madaling araw gumigising na kami. Nasa 3 kilometro yung nilalakad para marating namin yung bangka niya. Bukid kasi yung kanila, malayo sila sa dagat. Mas nag-enjoy kasi ako sa pagpipishing kaysa tumulong sa mga gawain sa bukid. Kahit na alam ko na mas mapapagod ako kasi malayo yung lalakadin namin tapos maghapon pa ako magsasagwan. Wala kasing makina yung bangka ni lolo at maliit lang ito. Isagwan lang kasi yon at pandalawahan tao lamang. Noong mga panahon na yon, ang pinoproblema lang namin pambili ng asukal at kape. Tsaka pambili ng mga rekado, asin, toyo, betchin, paminta, ganon. Pagkatapos namin mamingwit, binebenta namin yung sobra naming huli. Tapos kapag nakabenta kami, binibilan ako lagi ni lolo ng paborito kong tinapay. Pero alam naman natin sa pangingisda, hindi laging may huli. Minsan yung huli namin sapat lamang pang ulam. Kapag ganon hindi ko nabibili yung paborito kong tinapay. Narealize ko ngayon na isa siya sa naghubog sa akin kung paano makontento. Na hindi mo pwedeng ipilit yung mga bagay lalo't hindi mo afford. Kung bata ako, hindi ko naiintindihan yon. Minsan nagtatampo ako. Akala ko pinagdadamutan nila ako. Pero dahan-dahan naman ako nasanay. Natuto akong tumanggap na kapag hindi talaga kaya bumawi na lang sa susunod. Nagpapasalamat ako kasi ikaw yung nag-introduce sa akin sa ganitong hobby. Wala ka mang iniwan sa akin na marangyang material na bagay. Pero habang buhay kong daladala yung memories at mga aral na hindi ko na malayan na naituro mo sa akin. Na ngayon ko lang nare-realize lahat ngayong matanda na ako. Sobrang sarap balikan ng ganung lifestyle. Simple at payapang pamumuhay. Nagkakaproblema lang naman tayo mga Pilipino pagdating sa healthcare. Ang pangit kasi ng sistema dito sa bansa natin. Ayos lang naman sana ang pagiging mangingisda at farmer. Ang problema lang pag dumating
dumating na yung mga medical emergencies. Doon na talaga nagkakalintik-lintik. Benta na si lupa, benta na si bangka, benta na si kabuhayan. Kaya sana dumating na yung panahon na magkaroon tayo ng maayos na leader. Teka, medyo nalayo na pala tayo. Gusto ko na din palang i-dedicate itong episode na to para sa mga solid followers natin na sinamahan tayo since episode 1. Ganun din sa mga bagong followers natin na nagtiwala. Kung bago ka lang sa channel ko, pwede mo akong i-follow para maging updated ka sa mga susunod pa nating adventures. Ihirit na din pala ako ng like at share. Next episode guys, ibibinyagan na natin tong bangka natin. Sasama ko yung pamangking ko at mamimingwit kami sa laot. Tsaka pala guys, wala pang pangalan tong bangka natin. Baka mabibigyan nyo ako ng idea. Comment nyo naman guys yung mga suggestion nyo. Ilagay nyo na din kung taga saan kayo. Para naman na monitor natin kung taga saan yung mga active natin followers. Hanggang dito na lang mga ka-G. See you next episode. Peace out.